Hey guys, narito naman po tayo ulit sa ating tutorial. Meron ako ditong rice cooker. Ito yung rice cooker na madali lang gawin. Okay? Kung tutusin itong rice cooker ito, basic lang ang troubleshoot nito. So itong video ito ay para dun sa mga taong babago pa nag-aaral ng electronics. Dahil makakatulong ito sa kanila sa pag-uumpisa nila sa pagkukumpuni. So itong rice cooker na ito, ayon doon sa nagpagawa, ay hindi daw ito nagpa-power at hindi na niya magamit. So isaksak natin to. Saksak natin. Power on natin. So wala. Ibig sabihin, walang pumapasok na power or disconnection, o kaya naman ay maaaring may patay na linya or yung kanyang filament ay hindi na gumagana. So tingnan natin sa ibang saksakan, baka naman may diferensya yung saksakan. Wala talaga at hindi umilaw yung kuwan. Dapat kasi ito pag sinaksak no, ilaw na ito. So kapag pinush nyo ito pababa, ito namang red ang ilaw. Ibig sabihin mag-uumpisa na siyang magluto. Okay? Or mag-uumpisa na siyang uminit. So ngayon, ang una nating titingnan dito ay kung hindi putol yung linya. So ang pinakamagandang gamitin dito guys ay analog tester. Okay? So meron tayong analog tester dito. So mas maganda kung yung analog tester niyo ay mayroong times 100K. So kung may yung ganito times 100K ohms, malalaman nyo mamaya kung bakit kailangan nyo itong times 100K ohms. Okay? So isa-set up nyo lang sa times 1 para lang makita natin kung meron siyang connection. Stand natin to. So itabi natin dito para makita nyo yung palo ng tester. So nilagay natin sa times 1. So tingnan natin to. Itong plug. So ito kahit magkabaliktad wala namang problema. Chine-check lang natin yung continuation niya. Okay? Switch natin. So kung mapapansin nyo, hindi napalo yung kanyang tester. Ito, hindi napitik o napalo. Okay? So ngayon, ang gagawin natin ngayon ay bubuksan natin ito. Para malaman natin kung ano ang diferensya sa loob nito. So kailangan nyo lang ng Phillips screwdriver. Ganito. Ayan. May 3 screw ito sa ilalim. So itong rice cooker na ito ay 110. Kasi dito sa Canada, puro 110 yung appliances. Galing natin. So ngayon, checkin natin muna ang continuation ng plug. Okay, itong saksakan. So ito yung kanyang isang linya.
Ito yung unang linya niya. At yung pangalawang linya niya ay ito. Ito. At saka ito. Okay. So tingnan natin kung may continuation siya. Or kung may connection natin para makakita nyo. Yan. Yan dito. Yan. So ibig sabihin yung unang linya kong chinek ay okay. So itong pangalawa. Ito yung pangalawang linya. So pumapalo, ibig sabihin okay itong plug niya. So pagkatapos ng plug, ang sunod naman natin gagawin ay testerin yung kanyang filament. So ang pag-check ng filament ay hanapin nyo lang yung linya. Katulad nito, dalawa lang yung linya kung nakikita. Itong may kulay red na ito. So dapat ito pagka tinester nyo, dapat may value siya. At siyempre yung value niya medyo mataas dahil 110 to. Okay? So testerin natin to. So kung mapapansin nyo, pumalo siya ng mga kung ako nagkakamali, mga 52 siguro, 52 ohms. Okay? At least 50 plus. Okay? So ngayon, gaya na sinabi sa kanyo kanina, kaya importante na meron kayong times 100k ohms ay para malaman nyo kung itong filament na ito ay grounded. Okay? Itong filament na ito, itong kabuang filament na ito, para malaman nyo lang kung ito ay grounded. So sa pag-check ng grounded, kinakailangan ilagay nyo lang isang linya dito. Kahit dito, pwede rin. So dito para medyo maalwan ang paghawak ko. Okay. Tapos ilagay nyo ito sa times 100k ohms. Okay. So dapat ito, kahit konting value, wala kayong makuha. Dapat talaga zero ito. Dahil pag ito ay nakakuha kahit konting value, ibig sabihin, grounded na ito. Okay? Ngayon, ilalapat nyo lang ito sa body ng filament. Okay? Kung mapapansin nyo, nilalapat ko sa body ng filament. Wala kayong makikita kahit katiting na palo. So, ilipat natin dito para malinaw. Kung baka naman sabihin nyo ay dito naman sa isang linya ay maaaring pumalo. Ito, testingin din natin. Yan na. Wala din. Yeah? So, ngayon na-check na natin ito. Ang checkin naman natin guys ay ang switch. Ngayon dahil sa itong rice cooker na ito ay bagong modelo. So ang switch nito ay iba na. Hindi yung kagaya ng dati na lata na kinakailangan magdikit yung dalawang metal para mag-switch. Ngayon ang ginagamit na nila ay ito. Itong switch kasing ito ay yung kagaya ng nakikita nyo sa mga player like DVD player, yung mga nakikita nyo sa ibang mechanism na na instrumento or kahit sa anong ibang electronics o kahit sa washing machine, nakikita nyo itong switch na ito. Ito yung switch na ito. Kung mapapansin nyo, meron dito sa ilalim. Ito, sa ilalim nito. Na pag tinuunan nyo, pumapalo siya. Okay? Pagka naman nakakawang siya, may value rin naman siya, kaya lang mababa. So, pag hinayaan nyo siya at tumukod siya, magsisiro yung kanyang value. Okay? So, tingnan natin. So, ang linya na ito, may talop naman dito. Dito nyo lang, kahit dito na lang. Oh. Okay.
Lagyan natin sa times 1. Tapos testerin natin to. Kung mapapansin nyo guys, may value siya na halos 500. Kulang 500 ohms yung value niya. So ngayon, kapag ito kasi isinwitch nyo, papalo ito ng 0. Kung okay pa itong switch. Okay? Switch natin. See? So almost 0. Kasi yung aking battery kasi low bat na. Kaya hindi siya diretso sa 0. Okay? Pero dapat 0 yan. Oh. Mapansin nyo. Low bat na yung battery ko. Kaya hanggang doon na lang palo niya. Kung mapapansin nyo kanina dito rin pumalo. Ibig sabihin okay yung switch niya. Okay? Ang sunod naman nating chichikin dahil sa lahat gumagana, kahit itong linyang ito, gumagana din to. Ibig sabihin okay to, hindi siya lost connection. Yung switch, tinek na natin, okay. Yung filament, hindi siya grounded at may value rin siya. So, ang susunod nating tingnan guys ay kung siya ay mayroong tinatawag na thermal fuse. Ang thermal fuse kasi kalimitan ay siya yung nagko-connect at nagdi-disconnect kapag siya ay nasira na. So malimit itong mga may taklob na ganito. Mapapansin nyo guys, itong mga may taklob nito, malimit dito nakalagay yung kanyang thermal fuse. So para makita nyo yung itsurang thermal fuse, lulagan natin to. At titingnan natin kung ito nga yung thermal fuse. Dito maaari dito. Minsan kasi dito inilalagay pero ito naman ay napakaigsi rin. At puro wire na ang laman nito. Dahil ito yung plug. Pero dito, ito yung talagang posible na dito niya ilagay. Kasi ito kasi dapat mag-connect. So itong dalawang ito, kung wala ito, hindi sila magko-connect. So ang nagko-connect sa kanila ay itong nakaloop na ito. So ito marahil yung sinasabi ko sa inyong thermal fuse. So tatanggalin natin para makita nyo kung ano yung sinasabi kong thermal fuse. Okay? Pwede nyo gamitan lang ito ng long nose. So lulagan lang natin to. Dito tayo magluwag sa kabila kasi ito masyadong marami nakakoneksyon dito. Ipitan na natin to. Dito tayo magluwag kasi dalawa lang yung nakakoneksyon dito. Okay. So naluwagan na natin. Pwede na natin siyang kamayin. Isa lang ang tanggalin nyo. Hindi nyo na kailangan tanggalin parehas. Ngayon, itong thermal fuse nito, pipili nyo naman itong palitan. Kasi itong thermal fuse nito, kapag sumobra na kasi ang init, ay namamatay na ito. Ito ay nagiging pundido, nagdi-disconnect na yung wire nito sa loob kapag sumobra ng init. Ngayon, para hindi na mangyari yon, ang gagawin natin ay i-connecta na natin direkta yung connection nitong thermal fuse. Pakita ko sa inyo itong thermal fuse na ito. See? So ito yung sinasabi ko sa inyong thermal fuse. Okay? So para hindi na kayo magpalit-palit kasi ito yung kwento discarded din ito ng manufacturer para maobliga kayong bumili ulit kasi pag wala nga kayong idea sa paggagawa
of course, bibili kayo uli ng bago. Ang bibili nyo lang sa bago, ay ito lang din. Parang bumili lang kayo nito. Pag bumili kayo ng bago. Kasi itong rice cooker nito, bago pa rin, no? Mapapansin nyo, nangingintab pa nga siya, oh. Bago pa siya. Pero dahil lang dito sa thermal fuse na ito, hindi na siya gumana. Yeah. Ngayon, kung tatanggalin na natin to, i-direkta na natin to, tuloy-tuloy na ang pagganan to hanggang sa masira na lang siya. Okay? So, ang gagawin natin dito, i-connect na natin siya ng direkta, parang ganito lang. O kaya naman, para naman maayos yung paggawa natin, ang gawin natin ganito, connect natin to. Okay? Tapos, basagin na natin itong thermal fuse. Pakita ko sa inyo na bago ko basagin, pakita ko muna sa inyo na itong thermal fuse na ito ay hindi na gumagana. So, ang thermal fuse lang naman kasi, ang pag-check lang nito ay lagay nyo lang sa ×1. Okay? Tapos, tetesterin nyo lang magkabilang wire. Kapag hindi siya pumalo, ibig sabihin patay. Patay na yung thermal fuse. See? Wala. Kahit itudo ko pa yan, ilagay ko pa yan ng ×100K. Hindi yan papalo. See? Patay siya. So, kaya ang gagawin natin dyan, guys, ay babasagin na natin para medyo maayos sa isang paggawa. Basagin natin siya. Yan. Okay. Pakita sa inyo kung paano natin ayusin ang paggawa. Tapos putulin natin to. Hindi ako nakakawa ng cutter kaya medyo nahihirapan ako, pero okay lang. Yan. Ngayon, tulin pa natin dito. Yan. Okay. Tapos ito, tanggalin na rin natin to. Puro lang aking long nose. Okay. Tapos suutan din natin siya ng ganito. Okay. So putulin lang natin para lang siya mag-fit o magkasya. Okay. Yun. Ngayon ang gagawin natin dyan, susuot natin dito. Pagduktungin muna natin to para ito yung guys na para medyo maayos size naman din ang paggagawa, para malaman din ng kung sakaling may bagong titingin, makita rin niya na yun ang tamang koneksyon. Okay, so pipilot nyo lang to, pagduduksungin nyo lang to. Okay, siguraduhin nyo lang na yung pagduduksong nyo dito ay hindi kakalog. Kasi kung kakalog yan, maglulus connection. So, yan. Yan. Okay. So ngayon, ating ibebend na ganyan. Okay. Siguraduhin lang natin na hindi siya kakalog. Pihitin pa natin. Yan. Ngayon, bend lang natin.
Medyo ituwid natin ng konti. Yan. Ngayon, yung pinutol natin, isuot natin yung pinutol natin. Okay. Tapos, gawa tayo ng pabilog dito. Okay. Putulin pa natin. Masyadong mahaba. Putulin pa natin. Yan. So, ilagay natin dito. Yan. Tapos, saka natin siya iikot dito. Tapos, lagyan natin ang nut. So, ipitan lang natin para hindi siya kumalasa. Ayan. Tapos, testerin ulit natin. Lagyan natin sa times 1. Yun. Testerin natin yung connection. Okay. Yun. Okay, ibig sabihin, okay yung ating connection. Ito, yun na. Okay yung connection natin. Ito naman kasi pwede ko namang ilagay na ito dito. Direkta ko na. Kaya alam, para sa maayos na paggagawa, ilagay natin sa maayos. Kaya kahit papaano, nilagay ko pa rin yung original na ayos niya. Yun nga lang, wala na siyang thermal fuse. So, direkta na siya. So, ngayon, testingin natin. Okay. Ayan na natin to. Ngayon, pag sinwitch ko to, dapat may value na siya. Okay. Kung mapapansin nyo, may value na. Pag sinwitch ko, yun o. Mapansin nyo? So, ibig sabihin, okay na itong ating rice cooker. So, ngayon ang gagawin naman natin ay isasaksak natin. Double check natin ulit kung matibay yung pagkaka-fit. Okay. Matibay siya. Ngayon, takpan muna natin para safe. Siya. Yung tamang higpit lang, guys. Yan. Okay. So, saksak natin. Okay. Kung mapapansin nyo, guys, may ilaw na siya. Meron na siyang warm. Pag pinindot ko, yun. Nakita nyo? Nagkukok siya. Ngayon, hindi ko yan
may steady ang pindot kasi nga kailangan meron siyang bowl dito. Yung nilalagyan ng kanin o ng bigas. Okay? So okay na siya. So meaning, nagawa na natin. So sana guys may natutunan kayo sa bago kong tutorial. Alam ko na itong ipinakita ko ay hindi naman gaanong kahirapan, lalo na doon sa mga marurunong na, mga professional na. Ito kasi tinuturo ko lamang ito para doon sa mga baguhan at sa mga hindi pa nakakaalam. Dahil ito mapapakinabangan nila kung sakali mang may sira silang rice cooker, ay maaaring ma-repair nila ng sila lang at hindi na nila kailangang ipagawa pa sa iba. At hindi na sila gagastos pa. Kailangan lang nila bumili sila ng tester na may times 100k para lang masigurado nila na itong rice cooker ay hindi grounded. Kaya kahit gumagana siya at grounded, ay maaari pa silang makakuryente. Maaaring iinit siya, kaya lang makukuryente sila. Ay lalo halimbawa maglalagay na sila ng kuwan dito, ng lulutuin, ng ilalagay na nila yung bowl dito. So magaground sila kasi grounded. Kaya kailangan nyo ng may times 100k. Okay? So pagka may ganito lang kayong tester, okay na yun. Kahit hindi digital. Mas madali kasing gamitin ang analog. Madali siyang mapansin kung sakali mang may galaw yung mga itetest nyo. So hanggang ganun na lang guys. Kung mapapansin nyo guys, medyo natagalan yung paggagawa ko ng mga ganitong tutorial kasi nga naging abala ako sa ibang bagay at saka isa pa, wala akong masyadong electronics na natatanggap dito. So ito kasi sa malugang ko lang to pinagawa sa akin, kaya kahit pa paano ay binigyan ko kayo ng konting kaalaman. Sana guys huwag kayong magsasawa na tumangkilik sa aking video. Alam ko marami sa inyo unsubscribe. Hindi ko naman kayo masisisi kasi nga nagiging boring na yung channel ko at saka hindi na ako nag-upload ng mga makakatulong para sa inyo. Pero sana naman guys, wala naman bayad yung pag-subscribe. Sana naman wag na kayong mag-unsubscribe dahil doon lang naman din ako umaasa sa mga pag-subscribe nyo. Pag nadagdagan yung subscriber ko, madadagdagan yung views. So at least kahit pa paano guys ay medyo kikita tayo kahit konti. Yun lang naman ang kuwan ko guys. Binibigay ko sa inyo itong tutorial na libre. Ay sana naman guys yung kahit man lang mag-likes kayo, subscribe at saka share. Sana naman magawa nyo yun guys. Yun lang naman po hinihiling ko sa inyo. So ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa inyo. Kahit doon sa mga nag-unsubscribe sa akin, welcome pa rin po kayo manood ng aking channel. Kahit na hindi kayo subscriber. So ganun na lang guys at maraming salamat at God bless sa inyo lahat.